Kumusta mga brad? Napakadaming motor pa nga po ni Honda ang hanggang ngayon hindi pa dinadala or hindi pa nakakarating dito sa Pilipinas. May mga mababang displacement at meron din pong matataas na displacement. At isa na nga po dito ang kanilang Honda Forza 750. Alam naman po natin na ang motor na ito hindi po nila dinala dito sa Pilipinas. At hindi din po natin alam kung ano yung dahilan nila. Basta may Honda Beat at Honda Click, okay na. Yung ibang mga motor, doon na lang sila. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, etong motor nga po na ito, hindi talaga nila dinala dito sa Pilipinas. Hindi naman siguro sa walang pambili yung mga tao. Hindi lang talaga natin alam kung ano yung dahilan nila. Isa nga po sa mga bansa na maswerte dito sa Asia na nilabasan yan, or may Honda Forza, wala ba kundi ang bansang Thailand, na isa nga po sa mga bansa na motorsiklo din talaga yung pangunahing ginagamit. At mahilig din po talaga sila sa motor. Paras din dito sa atin, mahilig din tayo sa motor. At dahil nga po nasa bare months na tayo ngayon, in-unveil na po ni Honda ang kanilang pinakabagong Honda Forza 750 2025 model. At kung mapapansin nga po natin yung itsura niya, nagbago na rin talaga siya. Bago na po yung design ng headlight niya. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, talagang ang tapang na ng itsura niya. Ay hindi yan, mali. Yan na nga po yung itsura niya. Kung yung previous model nga po gwapo na, eto mas pinagwapo pa talaga nila. Mas lalo nga pong lumakas yung dating niya. Kung ganito nga po yung motor mo kahit supot ka, parang tuli ka na rin. Ganon nga po siya kaangas. Pero kung pangit ka at ito yung motor mo, pangit ka pa din. Kaya dahil dyan po usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang napagwapong Honda Forza 750 2025 model na mayroong 745 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke 2-cylinder, single overhead cam with 8 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 10.7:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 57.8 horsepower, 6,750 RPM, 69 Nm of torque at 4,750 RPM. Na ayon nga po sa mga puti na nakagamit sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 177 km/h. Pero kung sakaling ilabas nila sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 300 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangkay ay kayang magkarga ng 13.2 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 27 km/liter. So para nga po sa isang 750cc, matipid na po yun. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/17 sa harap at 160/60/50 naman sa likuran. Yes po, hindi po pantay yung gulong niya. Mas malaki po yung sa harapan. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-dual disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At syempre ito nga po ay naka-dual channel ABS. Ang kanyang seat height ay mataas sa 790mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 235 kg. So hindi po talaga basta-basta yung bigat niya. Napakabigat nga po talaga niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw, yung headlight nga po niya, talagang ang gwapo na talaga niya. At bukod nga po doon itong isang to, ang ganda din ng kulay niya. Kung mapapansin nga po ninyo, wala na siyang gaanong decals or wala talaga siyang decals. Kung kaya ang linis nga po niyang tignan. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display na maganda nga din po yung pagkakadali nila. At syempre dinagyan din po nila ito ng Smart Connect na wala naman daw talagang connect. At dyan nga po sa panel niya, pwede ka na pong gumamit ng navigation. Yes po, pwede ka na po dyan gumamit ng gulo-gulo map. At dahil touring bike nga din po itong motor na ito, meron po siyang cruise control. Kaya kung sakaling pagod ka na mag-drive, siya na muna magdadrive para sa'yo. At hindi rin po mawala sa motor na ito ang pangmalakasang feature niya, ang kanyang TCS or Traction Control System, na just in case nga po dumaan ka sa isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga pong mag-a-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. At syempre hindi po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga
manonood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng inverted fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga puti na nakagamit sa motor na ito. Maganda ang bounce. Syempre dahil ayoko mabitin ka, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse, pero kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. At pagdating naman po sa kanyang presyo sa ngayon, hindi pa po nila sinabi. Hindi pa po nila diniscuss. Baka siguro sa December or next year pa nila sasabihin yan. At wala din pong balita kung makakarating ba yan dito sa atin. Kasi nga yung mga previous model, kahit yung mga lower cc nya, hindi rin nakarating dito sa Pilipinas. Yung 125 tapos yung 350, hindi rin talaga nakarating dito sa atin. Lalo na nga po itong 750cc, hindi rin talaga nakarating dito sa atin. Hindi ko lang sure, baka siguro isa sa mga dahilan nila kung bakit hindi na nila dinala sa Pilipinas itong Honda Forza 750, kasi dinala nila sa Pilipinas itong Honda XEDV 750 na parehas nga lang po ng makina at parehas nga din po silang dual clutch transmission. Ibig sabihin pwede siyang automatic, pwede din po siyang manual. Lagi na lang ako nabubulol Pero malay naman natin, pagdating ng panahon, ilabas din niya ni Honda dito sa Pilipinas. Hindi man sa 2025 pero baka sa 2050. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.